Magandang araw mga kaibigan. Nako, ito, naloko na. Ang ating VP Sara, DepEd Secretary, may panawagan na dapat out of delicadeza, mag-resign na daw siya as DepEd Secretary. So, sino itong nananawagan? Sino-sino? Dalawa. Ito, sa balita sa Philippine Star ngayon, Vice President urges quick cabinet. Okay. So ito po ang dalawang tao, mga politiko, ang nananawagan na mag-resign ng ating VP Sara. Una, si League of Cities of the Philippines National Chairman, Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Binetes, and Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sila ang nananawagan ngayon na magbitiw na as DepEd Secretary si VP Sara. So ito po yung kanilang exact statement, panawagan. It seems inappropriate for a Vice President who campaigned under the same party as the President to participate in such events and react with amusement to the attacks. Ito, they are referring yung atake ni PRRD na may drug addict tayong presidente at tumawa si VP Sara. Ito pa. Moreover, sabi ng dalawang mayor, as the Secretary of Education, she is a key member of the President's cabinet. A certain level of solidarity is expected. There are unspoken rules and lines that should not be crossed. And ito na, last one. Adhering to delicadeza, it may be wise for her to consider stepping down to preserve the integrity and unity of the administration. Yon ang panawagan ng dalawang mayor. So, kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Dapat na bang mag-resign as DepEd Secretary si VP Sara? I-comment ko, no? Okay, ating i-analyze, sino yung nananawagan? They are mayors from the Visayas, Bacolod, and Iloilo. Expected baluarte yan ni Speaker Martin Romualdez. So, kakampi ni Speaker Romualdez, kakampi ni PBBM. Kaya to me, parang they are not credible enough. Politika ang basihan nila. Kung ang nananawagan na mag-resign na si BP, yung hindi politiko, example, mga educators, yung nasa education sector, either school administrators, parents, or student groups, yung talagang may concern sa education, pwede. Kung may, example, kapalpakan, corruption sa DepEd, sa pamumuno ni VP Sara, pwede. Dapat mag-resign na siya. Kasi wala na siyang credibility na mamuno sa DepEd kung may nangyaring mga kapalpakan sa DepEd. Pwede yun. Kailang ito, politika ang basihan. So, kung ako ang inyong tatanungin, dapat kibit balikat lang ni VP Sara itong mga panawagan. Trabaho lang. Okay? So, ano ba ang uunahin? Ang kapakanan, yung sinasabi, integrity, solidarity ng administrasyon, o yung kapakanan ng mga estudyante at mga guro? Kumusta ang performance
ni VP Sara as DepEd Secretary? Nagpapabaya ba siya sa trabaho o nag-i-exceed? Okay. I don't know itong dalawang mayor na ito kung namomonitor nila ang balita tungkol sa research ng different groups na mula pa last year hanggang ngayon, ang palaging nangunguna, most trusted agency in government, the agency with the highest satisfaction rating ay ang DepEd. Alam ba ito ng dalawang mayor, Bacolod and Iloilo City? Yun po ang tanong. Palagi pong nangunguna ang DepEd. Ibig sabihin, VP Sara is doing good as VP Secretary. So, sino ang nakikinabang? Sino ang maligaya? Sino-sino ang maligaya? Ang mga teachers and students. Habang nandyan si VP Sara, marami akong nakakausap ng mga teachers and school administrators kasi ako, basically, teacher ako eh. Kapatid ko, teacher. Mga classmates ko sa college noon, mga school administrators. Ang gaganda ng feedback nila kay VP Sara na reformist siya, motivational leader, she inspires. Kaya, yan po, ang ganda ang nangyayari sa DepEd. Ngayon, pare-resignin mo nang dahil lang sa politika? Oh, wala na yan. Inuuna ang partido. Sino ba yung nagsabi na, my loyalty to the party ends where my loyalty to my country begins. Kapakanan ng bansa ang dapat isaalang-alang, hindi yung partido. Kaya, lang ito? Mga insecure na mga politiko na sige. Palagay ko si VP Sara hindi siya magre-resign eh. Bakit? Alam niya nakakatulong siya. So ito, challenge ngayon. Itong dalawang mayor na ito, kausapin nila si PBBM na, Mr. President, you have to fire. Yun. Isisanti kasi anytime pwede siyang sisantihin ni Presidente. Ayun na lang ang gawin ninyo. Kung talagang hindi na nakakatulong si VP Sara sa administrasyong ito, fire her. And the President siya lang makakagawa nun. Bakit hanggang ngayon, ang Presidente hindi niya sinisisanti si VP Sara? Baka alam niyang nakakabuti sa bansa si VP Sara or takot. Kasi once na, example, ano kayang mangyari kung sinibak ni PBBM si VP Sara as DepEd Secretary? Ano ang reaksyon ng taong bayan? Comment kayo kung no. Nako, baka lalong babagsak ang PBBM admin pag sibakin nila si VP Sara. Ano yung kasabihan? You cannot put a good man or woman down. One of the best public official we ever had. Mga Dutertes. Like father, like daughter. May tapang, may malasakit, may moral ascendancy. They lead by example. Kaya nga sa Davao, 1986 hanggang ngayon, how many years? Hindi ko na mabilang. 28 years? Sila pa rin. Bakit hindi sila matalo-talo sa Davao? Dahil leadership by example.
Ako, every time mamamasyal ako sa Davao, nakakamangha yung disiplina, yung kaayusan, yung kapayapaan. Kasi 1985 dumating ako dito sa Mindanao. Nako, isa sa pinakamagulong lugar, Davao City. Kaya lang nung umupo, Mayor Rodrigo Roa Duterte, nako, nalinis ang lahat. One of the most peaceful cities sa ating bansa is Davao. Hindi lang peaceful, kundi prosperous. Developed na syudad in terms of everything sa Pilipinas, Davao. Yun ang tatak Duterte. Yun ang trabahong Duterte. Kaya, yung dapat, let's go beyond politics. Kung sino yung nagtratrabaho ng gusto, pabayaan mo siyang magtrabaho kasi pinaka-importanting consideration, yung kapakanan ng taong bayan at ang ating DepEd, kailangan niya ang isang katulad ni BP Inday Sara.